Good day guys, so today may re-repair tayong HP laptop pero parang same model nung ni-repair natin kahapon to. Parehas na parehas eh. Yun lang, ang model nung ni-repair natin kahapon is ito, 2120. Ito naman is pareho ang specs eh. 2000 SL naman to. GB6 parehas guys, you know. So ito yung ni-repair natin kahapon. So ito okay na. So meron tayong isang HP ulit dito na ang problema niya is namamatay siya pag ipa-power on niya guys. So ito yung board, parang same board lang nung ni-repair natin eh. Pero ito galing na sa ibang tech guys. Kasi yan, kung makikita nyo, ni-reflow na yung GPU niya yan. Tapos ang ayoko lang na ginawa nila is yung ayan, pati yung startup chip, yung CEO iniinitan nila yan, oh. Iniinit nila yan, oh. May flux pa nga. So guys, yung CEO, wag na wag nyong iinitan yan. Wag. Kung mayroong mga black spot lang dito, yung dumi-dumi dito, yan, linisin mo lang ng alcohol. Pero kung dito sa gitna ka i-reflow mo, so initan mo dito, no, it's talagang masisira yung laptop mo guys. Yung pagre-repair ng galing na sa ibang tech, mahirap talaga yan. Yan ang pinakamahirap. Kasi unang-una, sa dami ba naman ng parts na to, hindi mo alam kung ano yung pinagtatanggal niya guys. Yan ang mahirap. Ang problema pa naman nito is pagka-on mo namamatay. So try natin ha. I-assemble ko siya ulit guys. I-try natin. Ayan, na-reflow na yung ano nito eh. GPU niya ayan, no? Ayan. Yung ibang ginalaw niya, hindi ko alam kung alin. So ito try muna natin. So guys, ita-try natin na. So ang sabi ni client, pag in-on mo namamatay siya kaagad. Pero ikot yung fan. Pero hindi ko na nilagay yung fan guys. I-power on natin. Yun, umilaw. Namatay kaagad. Tayo natin ulit. So namamatay siya kaagad guys. Yan o, umilaw siya o. Yan o. Namamatay din. Hindi siya nagtutuloy, namamatay. So ngayon ako ang tinry ko, tinanggal ko tong LCD. Ayan, tinanggal ko yung connector ng LCD guys ha. So i-try natin ulit. So pansinin nyo, nagtuloy siya oh. Kita nyo? Nakailaw yung CEO natin oh. Ayan, nakailaw yung power light natin oh. Nagtuloy siya. Pag tinanggal natin tong connector ng LCD, pero patayin muna natin kasi tinanggal ko yung pan niya guys eh. So guys, ita-try natin siya sa power supply. So 14 milliamps yan sa ampere, nakasaksak na yung ano natin, power supply natin sa laptop. So hindi yan shorted. So ibig sabihin hindi siya shorted. Meron siguro sa mga nireflow niya, sa mga ininit niya, may tinamaan na parts na gumalaw na tumatama sa ibang linya ng
laptop natin sa board. So try natin siyang i-power on. So nakalagay yung LCD natin. Ayan nag-on siya So normal lang reading niya, nag-on na siya pero namamatay. So ayan, pero namamatay siya guys. So tinanggal ko muna to kasi baka nag-overheat itong ano natin kasi tinanggal ko yung pan natin So, anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, normal yung reading natin dito sa power supply natin. So, i-check natin yung mga nireflow niya. Kung may mga parts na na-damage. Kung nag-on siya, pag tinanggal mo yung, nag-on siya, may tinatanggal ka. Like yung LCD o yung CMOS battery, kung tinatanggal mo, tapos binabalik mo, tapos mag-on siya, isa lang ang ibig sabihin nun. Pag yung CMOS battery mo tinanggal mo o sino-short mo yung terminal ng CMOS battery mo at nagkaka-display siya o nag-on siya, ang ibig sabihin nun tinamaan yung CO mo. May tama to. Pero yung sitwasyon nito, i-check muna natin yung mga nireflow niya. Baka kasi may mga tinamaan at na kumbaga yung sa supply kasi pagka on mo doon siya po-protect kumbaga magsha-shutdown siya pagka on mo pero kapag naka-steady siya yung power supply mo is ano siya okay ang detect niya yung reading ng laptop mo. So magpo-focus tayo sa parts kasi galing sa ibang tech yan ang mahirap So ito minanatan niya tong CEO guys. Pero kanina nag-on naman Check natin to, yung side nito kung may mga tinamaan na parts. To, yung CO. Ngayon kung wala, yung kabila naman yung may GPU. So guys, check muna natin yung sa GPU. So may napansin kasi ako dito sa GPU na to. Kasi kanina 'di ba tinanggal natin yung LCD. Tapos biglang magbo-boot siya. So, dito muna tayo sa GPU. Tingnan yung GPU niya, guys. Lumulobo na yung chip niya. Binanatan talaga yung GPU na to. Matagal binabad to, guys. Yan bukol-bukol yung GPU niya. So, yung pagtingin ko kanina dito, may napansin ako, guys. So, check natin. Mag-focus kayo dito guys, itong part na to. Itong linyang to. So lagay natin doon. Ayan. Ito. Ayan. Nakita nyo ba yan? Ito. Ciao. Itong caps na to. Ayan. Nawala sa linya. Ayan and lumabas. Siguro sa sobrang init, gumalaw siya, hindi niya napansin. Ito. Bali yung linyang yan is ito. Ito. Ayan, itong linyang to. So, ang gagawin natin, try natin siyang ilagay sa pwesto niya. Tapos, i-try natin power on kung mamamatay pa ba. Kasi yung reading ng power supply natin is okay siya. Pag in-on mo lang, okay din. Pero biglang mamamatay. Pero minsan kasi, ang problema nun is yung GPU din. Kasi ang GPU kasi pag nakaka-detect na ng pag yung model na to, nakaka-detect na siya ng heat. Nag-automatic shutdown yan Dahil sa temperature, meron tong
yung parang thermal sensor na tinatawag. So try muna natin ilagay itong saan ba yun? Capacitor na to, ilagay natin sa pwesto niya. Yan, try natin. Tapos isusubukan natin siyang i-power on kung mag-okay siya. So guys, kung makikita nyo, guys, teta, nakadikit siya dito sa kabilang capacitor. So check natin para. So makikita nyo guys, ito yung capacitor na tinanggal natin. So mapapansin nyo, itong part na to, solder yan. Ay, nakadikit yan dito. Palagay ko, namamatay siya dahil nga tinatamaan itong part na to. Ayan, nakadugtong siya dito sa part na to. So ang gagawin natin, lilinisin natin, tapos ilalagay natin ng maayos yung capacitor, tapos itatry na natin. So guys, lilinisin muna natin. Hindi pala makita. So ayan guys. So nalinis na natin guys. Tanggal na natin yung solder dun sa kabilang capacitor. Ayan. Ayan na siya guys. Oh. So nawala na yung solder dito sa kabila. So ang gagawin natin, ayusin lang natin ito. Lalagyan natin ng konting solder. Tapos lalagyan na natin yung capacitor natin. Sobrang late nyan guys. So guys, lagay na natin. Bali pala guys, kapag maliliit na ganito, huwag nyo tatasan yung air. 1 lang guys. Tapos, yung settings ng init mo is 420 lang. Huwag sobrang init kasi magme-melt lahat yan. Hayaan mo lang na dumikit mag-isa yung capacitor, ilagay mo lang. Check natin. So guys, nailagay na natin. So ito yan. Yan ito. Yan. So ito po yan. Ito. Yan. So nailagay na natin. Ngayon lilinisin ko lang ng konti tapos ito-try na natin guys. So tara na. So guys, ngayon ito-try na natin tong laptop na to. So nakasaksak na yung charger niya, yung mismong charger niya guys. Yan, short natin. Yan. Antayin natin kung mag-shutdown pa ba siya guys. So nagtagal siya. So kanina napansin nyo pag in-on ko, off siya kagad.
So ngayon nagtagal siya, oh. So anong napansin nyo? So kapag magre-reflow kayo guys, dapat careful kayo dun sa part ng GPU guys, dahil maraming mga capacitor doon na maliliit. Siguro hindi niya napansin, tinamaan niya nung nire-reflow niya. Tapos nung itatry na niya, nakita niya nagpa-power on ng saglit, mga 2 to 3 seconds. Nakikita niya yung display, nagkakaroon siya ng 2 to 3 seconds. Tapos nag-auto shutdown siya. Ngayon ang binanatan niya is itong startup chip ito. Ayan, o, yan. So nung binanatan niya yung startup chip, wala pa rin. So yun, hindi na niya ni-repair ulit. So binigay niya kay client na nag-auto shutdown siya. So kung tingnan nyo guys, oh, hindi na siya shutdown. Hindi ko pa pala nilagyan ng thermal paste guys, ha. Yung thermal pad lang ang nilagay ko, baka kasi biglang mag-shutdown. So kung makikita nyo guys, nagpa-function na siya guys. So yun yung ano doon, yung kapag magre-repair kayo guys, be careful kayo. Check nyo lagi yung mga sa gilid, lalo na pag magso-solder kayo at magtatanggal ng chip o magre-reflow kayo. Tapos ito, ulitin ko, itong startup chip CO, hindi po nire-reflow yan, hindi iniinit yan, hindi po iniinit yan, tandaan nyo yan. Kung gusto mong palitan, papalitan yan. Pero kailangan pong i-reprogram ulit yung chip pag pinalitan mo. So guys, itatry natin ulit. So pa-power on natin. So hintayin natin kung mamamatay pa rin siya guys. So kung mapapansin nyo, hindi na siya namatay. Yan. Di katulad kanina, pag power on natin, shutdown siya kagad. So nakita natin yung capacitor. Siguro tinamaan niya nung nagre-reflow siya. So okay na itong laptop na to guys. So nakadalawa pala tayo ng magkasunod pa. Ito yung isa. Mukha eh. Ibang model number lang eh. Pero parehong halos ang specs nila parehas. Pati yung board. Kaya buksan natin. Ayan o. Ayan. Pero try natin din to. Try natin. Kaya saksak natin yung power supply. So ayan guys ha. Baka sabihin kinuha ko yung board nito. Doon. So try natin parehas. Ito may hard disk na. Bali ito pala guys yung nireflow natin kanina. Ay kahapon pala yan. Nung nag-upload ako yan. Yan o. Yan wala pang hard disk. Same parehas eh. Ayan o. Hindi pa namamatay yun guys. Tingnan nyo. Kanina pag on natin namamatay ka agad dyan. Di ba? Ito naman. Ang na-repair natin. GPU problem. So ito. Nireflow natin. So ito nakasaksak sa power supply. Pag tingnan nyo okay siya. Di ba? Sa
power supply siya. Yan, yan ang reading ng power supply mo kapag nagbo-boot itong laptop mo. Ayan, yan. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo.